oras na to, sana ay maging mapawi na yung bigat na ating nararamdaman, yung lungkot na ating dinadala sa ating dibdib. At sapagkat alam naman natin na ang minamahal nating Tita Ine ay ayaw niya ng malungkot, di ba? Gusto niya laging masaya ang usapan, lagi siyang masarap na kwentuhan. Yan. So thank you sa bawat isa na nandito na naglaan ng oras, nagbigay ng pagkakataon na tayo ay magkasama-sama sa ganitong panahon. At sana nga, katulad ng sinabi ko kanina, sana sa susunod na pagsasama-sama natin ay yung masaya naman. At isi-share ko lang ang palaging sinasabi ni Tita sa akin kapag kami ay magkasama itong mga later days niya na siya ay nagpapasalamat sa ating lahat sapagkat hindi natin siya iniwan. Lagi niya sinasabi, maraming salamat sa inyo kasi nandito kayo. Hindi lang para sa akin siguro yung mensahe niya, no? Kundi ang term niya sa ating lahat. Dahil hanggang sa mga oras na ito, ay kasama pa rin niya tayo sa paghahatid sa kanya, sa kanyang huling hantiungan. Bagamat masakit sa ating kalooban, maging masaya na rin tayo sapagkat natapos na ang kanyang hirap na pinagdaanan. Ang kanyang nalagpasan na niya yung sakit na kanyang nararanasan. At alam ko na siya ay magiging masaya na ngayon sapagkat nakikita niya tayo na magkakasama, patuloy na nagkakaisa, at sana ay patuloy tayo magkabuklod-buklod, ano man ang mangyari, tayo ay isang pamilya pa rin. Baliktarin man natin ang mundo, iisang pamilya pa rin tayo. Kahit anong mangyari, sana ay manatili yung pagmamahal natin sa isa't isa. Mga kapatid, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo lang sa bandang dulo. Alam ko yun naman ang nais ng ating mga nakatatanda sa atin. Ayaw naman nila yung tayo ay halimbawa yung magkakaroon tayo ng tampuhan sa isa't isa. Huwag sanang manatili tayo sa ganon. At maging patuloy tayong mamuhay ng positibo ang pananaw sa buhay na ang lahat ng mga bagay ay nangyayari dahil may dahilan. At kung makakausap niyo si Tita, di ba napaka-positibo niyang tao? Wala kang maririnig sa kanya na siya ay nagre-reklamo o basta maganda yung pananaw niya sa buhay. Sabi ko nga, Tita, ang gaan naman ng iyong pagtanggap sa iyong karamdaman. Sabi ko, pagka nag-uusap sa dalawa. Kasi sabi niya, ito talaga yung kapalaran ko siguro. Sabi niya gano'n. Lahat naman tayo ay binibigyan ng Diyos ng karamdaman, ng dalahin sa buhay. Siguro ito lang yung natapat sa akin. Hindi never ko siyang nakita na nagreklamo, sabi niya. Basta tanggap niya yung anuman ang nararamdaman na ibinigay sa kanya ng ating. Kaya sabi ko, napakagaan naman ang pagtanggap mo. Sabi ko, never kitang narinig ako na na-stress, sakit mo. Pero hindi ko siya narinig na nakaramdam ng kalungkutan. Lagi siyang nakangiti pagka sinasabi niya sa akin yun na ito talaga yung karamdaman ko, sabi niya. Minsan nababanggit pa niya si Tito Salo. Talagang ganyan, kuya. Di ba nagkasakit din si Tito? Sabi niya, talagang ganyan, kuya. Kanya-kanya lang tayo ng pinagdadaanan. Ito yung binigay sa akin ng Diyos, yan naman yung binigay niya sa'yo. So kung titingnan natin yung kanyang pananaw sa buhay, lagi siyang nasa positive side. Kaya panatilihin sana natin yung ganong attitude. Patuloy tayong magkasama-sama sapagkat, di ba masayang-masaya siya kapag tayo ay magkakasama.
Kita niyo naman, no, magkakasama tayo nung last time. Masaya siya, no? At kay tita, nawa ay tahimik ka na sa iyong kinaroroonan sa ngayon. Maging masaya ka na, wala ka ng sakit na mararamdaman. Kumusta mo na lang kami? Kila lolo, lola, at kila tito na kasama mo. Alam ko kasama mo na sila ngayon. Salamat sa lahat ng iyong tulong, ng iyong oras na inilaan sa bawat isa sa amin, sa financial man yan, o material na bagay, o spiritual na bagay. Salamat sa lahat. At naging bahagi ka ng aming buhay. Salamat sa inspirasyon na binigay mo sa amin. At hindi ka namin malilimutan. Lagi kang mananatiling buhay sa aming puso at isipan. We love you.